while that I haven't been vlogging, pero ngayon po nandito ako sa Pinas. Tayo magluluto ng mga typical Filipino delicacies dito sa atin. Before anything else, gusto ko pong batiin yung aking mga kaibigan na from Cebu who owns Buddy's Place. Maraming salamat at pinaunlakan nyo kami at sa mga pasalubong na pinadala ninyo sa aming pagdating dito. Sa Buddy's Place po sa Cebu, sa Mualbual. It's open for everyone. So if you're thinking of a place na bakasyonan ninyo, think of Buddy's Place. It's the right place for you for a right vacation. So anyway, ngayon, first of all, salamat Panginoon at ako'y pinaunlakan mo to have this opportunity makarating ng Pinas at ngayon ay i-share ko sa inyo ang paggawa ng suman sa lihiya. Alam ko na marami na sa inyo ang nag-aantay ng suman sa lihiya. So, ngayon, tayo po ay gagawa ng suman sa lihiya. We will do this step by step. First is the preparation po ng ating mga dahon ng saging. So, let me show you. Alright. Ito po, sa Pilipinas, madaling humingi ng dahon ng saging sa kapitbahay. Pero sa Amerika, sa atin doon, we have to buy it. It's, mga $2-3 yata ang isang pack. At kalahati nun ay puro sira. So, dito po sa amin, sa Marikina, well, actually, we're in LA, Lower Antipolo, ang dahon po ng saging ay napakarami dito sa aming mga kapitbahay at kinukuha lang namin ng libre at ang ganda-ganda dahil sariwa. So papakita ko sa inyo ang pag-prep ko ng ating suman sa lihiya. Honestly, matrabaho ang suman sa lihiya, pero pag kinain nyo naman, it's worth it. So, ang suman po sa lihiya ay 2 dahon ng saging ang ginagamit ko para maiwasan ang pagputok nito pag pinakuluan na natin. Normally, ang cooking time nito, ang mga iba, 6 hours, 8 hours. Pero ako, 10 hours ko siyang niluluto non-stop diretso. So, let me show you ang pag-cut po ng mga dahon. Yung mga nakakaalam na, I'm sure alam niyo na ang pag-cut ng dahon. 2 klaseng part ng dahon ng saging ang ginagawa ko. Isang maliit at isang malaki. Yung maliit, yun yung ating pangsangga para sa ganoon hindi pumutok man ang dahon, hindi lalabas ang malagkit. Okay? So, ito yung size ng maliit. So, puro maliit ang dahon na ginagamit ko muna. Ngayon, yung malaking dahon naman, ipapakita ko sa inyo. Yung mga pira-piraso, huwag ninyong itatapon. Dahil ito'y gagamitin natin sa loob po ng ating stock pot kung saan natin pakukuloyin. Bakit? Para hindi manikit o masunog ang suman. At ang luto ay pantay-pantay. Okay? So, yung mga dulo, tinatapon ko dahil hindi ko kailangan. Dahil maliit pa ang parte nito, ito siya sa maliit. Now, ito yung malaki. Ganito kalaki. So, makikita ninyo ang difference ng 2 dahon. Isang maliit, isang malaki. So, I'll continue on another one. Okay? And tatapusin ko to. At pagkatapos nito, ito ay aking susunugin sa apoy. Para sa ganon, malambot siya pag pino-fold natin ang ating malagkit. Alright? So, ito ang ating production, Yung aming mabait na kapitbahay dito is helping me to burn para sunugin itong ating mga dahon ng saging. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung maliliit, ito po yung maliliit at nasunog na ni Sally Girl. So, ngayon naman yung malalaki. So, we'll go ahead and finish up all this dahon. Tapos pupunasan po namin, para sa ganon malinis ang ating mga dahon bago natin balutin ang ating malagkit.
na pang suman, suman sa ibos ang tawag nila eh. Tama ba ako? Ay, hindi. Suman sa lihiya. Alright, so we'll be back pag ready na kaming magbalot. So, alright. Sa ngayon, nagsusunog pa rin kami ng aming mga dahon ng saging. Itong aming kaibigan na kapitbahay, si Sally Girl po. Siya po ay ang gumagawa ng pagsunog ng mga dahon. So, tatapusin mo lang to, di ba, Sally? Okay. Pagtapos nito, balik tayo sa paggawa ng ating suman sa lihiya. Alam ninyo, dito sa Pilipinas, ang kasarapan dito, marami kaming makakasama sa paggawa at mabilis ang trabaho. Kaya maraming suman kami gagawin para sa Pasko. Matagal ang buhay ng suman sa lihiya. Okay? Pasensya na, ganitong mga ayos namin. Napakainit po ng Pilipinas. Alam nyo naman yan. Sige, balik kami sa iyo. Alright. So, ngayon, ako'y nagkakat pa rin ng mga dahon habang niluluto ni Sally yung mga dahon. Pinapalambot niya sa init ang mga dahon. So, after nagawa ni Sally yung mga dahon, after niyang naluto, ito naman yung aming isang mabait na kasambahay, si Jovi. Pamangkin ko yan. Pinupunasan naman niya ngayon ang mga dahon na gagamitin sa pagbalot ng ating suman sa lihiya. So, medyo madami-dami ang pupunasin ni Jovi. At marami-rami din ang aming lulutuin na suman sa lihiya. Bakit? Siyempre sa Pilipinas, marami tayong magaganda at mababait na kapitbahay na tuwing umuwi po ako talaga ay share kung ano man ang lutuin ko. So, I'm hoping pagkaluto nito ay ma-meet ninyo ang lahat ng aming mga kapitbahay. Alright? O sige, tapusin namin to at babalik ako sa inyo pag ready na ang aming suman sa pagbalot. Pero bago balutin yon, papakita ko sa inyo ang measurement ng paggawa ng suman. Yung mismong, kung ano ang measurement between yung malagkit at lihiya. Okay. Alright, so natapos na po nating idaan sa apoy. Ang tawag nila idarang sa apoy ang ating mga dahon ng saging. So I have the big and the small one. So now, titimplahan natin ngayon ang pinaka main event ng ating suman sa lihiya, which is the malagkit. Ang ginagamit ko is 10 pounds na sweet rice. I always use Japanese sweet rice. Alam ko nandito ako sa Pinas, pero dala ko po ito. So, it's a 10 pounds plus 5 pounds ng Japanese sweet rice. Pwede ring 10 pounds nito. Nasa sa inyo kung gaano kadami yung gagawin nyo. Gagawa po ako ng marami kasi i-share ko sa aking mga kapitbahay. So, ang gagawin natin una, huhugasan natin ang ating malagkit. Okay? Okay. Alright, so bubuhos ko lahat ito sa ating container. Kung may planggana kayong malaki, okay lang. So now, ang gagawin ko ngayon dito, huhugasan ko muna. Okay? Alright, so nahugasan ko na po ang bigas na to. Malagkit, You can use any malagkit. Same procedure din. I just prefer yung Japanese sweet rice na. Alright, so yung 10 pounds na Japanese sweet rice, ang inilalagay ko po doon ay 1/4 cup ng lihiya water. Huwag sosobra dahil papait po ang inyong lihiya. Alright? So, lalagyan natin ngayon siya ng lihiya. Ito yung lihiya na nabili sa palengke. You can use any lihiya. Okay. So, hahaluin natin maigi yung lihiya para evenly distributed. If you notice, medyo mamasa-masa siya, hindi yung totally dry ang pagkahugas ko sa aking malagkit.
which is okay lang. Pero wag naman yung super wet. Kasi matutuyo po yan eh. If you come closer, okay. So, you'll notice once you put the lihia, yung ating malagkit is turning a little bit light yellow. That's the effect po ng ating lihia. So, haluin ko lang to siya ng maigi. Para evenly distributed yung lihia. You can use, you can make smaller portion, kung konti lang kayo sa bahay. Like yung 5 pounds na Japanese sweet rice, lagyan nyo lang po siya ng 2 tablespoonful ng lihia. So, ngayon, okay na ito. You can now start, kita ko sa inyo, ang pagbalot ng suman sa lihia. Alright? So, magbabalot tayo ngayon at pakikita ko sa inyo paano magbalot ng dahon ng saging. Also, another thing na kakailanganin nyo, yung pantali. Kailangan natin ng pantali. I bought po ang aking tali na gagamitin para itali ang ating suman bago nating lutuin. Okay? So, if you perfectly remember, sabi ko, isang malaki at isang maliit. The reason why, para hindi sumabog ang ating suman. Also, i-save ninyo yung mga ritaso ng dahon ng saging dahil kakailanganin natin ito paglagay sa ating lutuan. Alright, so ikakat ko lang to. Pahalang. Kung makikita nyo yung line nito, pag ganon, ito naman, it's the other way. Okay? I always do half a cup. Pwede rin ninyong gawing konti than the half a cup. Pero, ang normal kong ginagamit is half a cup of this. Okay, so hahawakan ninyo dito, tataktak nyo ng konti para ma-fold. Okay? At the same time, ganun din sa kabila. It's simple as that. Hindi naman kailangan ng artihan pa ninyo. Kasi pag ito naluto, napakasarap ng ating suman sa lihia. So, I'll show you again another one. So, kinakat ko to. Okay. Another half cup. Saluhin ninyo sa ilalim para madali ninyong ma-fold at hindi lumabas ang bigas. So, sobra to, babawasan ko lang ng konti. Taktak nyo ng konti and fold. At yan po ang ating suman. So, babalutin namin lahat ito. Oh, and let me show you how to tie it, ano? Okay, so ito yung ating tali. Okay? Ang haba na ginagawa ko is from here to here. Sa ganyan pong kahaba. It doesn't matter kung gaano kahaba. Kasi kailangan taling-tali po ang ating suman para hindi siya sumabog. Dahil umaalsa po yan parang pag nagluluto kayo ng kanin. So, I started off sa gitna.
Huwag masyadong mahigpit, pero huwag loose. Yung tama lang. So, tinatali ko po siya ng ganon. Okay? Nadadaan ko dito. At itatali ko naman sa kabilang side. Okay? So, magmimit itong dalawang to. At itali, ibuhol nyo na. Ayan. So, makikita nyo, ito po ang ating suman sa liha. Alright, so pakitaan ko uli kayo ng isa pang pagtali ng suman para mahasa ninyo. Okay? So, I put it in the middle. Ikot nyo lang. And then, lagay ko sa gitna. Huwag masyadong mahigpit, huwag din naman masyadong loose, no? Alright. So now, itatali lang natin sila. Okay. So, ayan po ang ating pangalawang suman. Alright, so natapos ko yung pangalawang suman. Ano po? Ang gagawin ko ngayon ay tatapusin namin lahat, balutin to at itali. At pagka natapos, papakita ko sa inyo kung paano natin siya aayusin sa aking stock pot, kung saan ko siya iluluto. Remember, huwag niyong itatapon yung mga ritaso nyo. Dahil kakailanganin natin to pang cover around nung stock pot pag in-arrange na natin itong ating mga suman. Also, you can do this ahead of time. Ngayon po, gagawin namin lahat ng mga suman. But then, first thing in the morning, around 6 tomorrow, lulutuin na namin to. As I mentioned before, ang mga iba, niluluto nila to ng 6 to 8 hours. Pero ako po, niluluto ko to ng exactly 10 hours. Papakuluin lang to ng papakuluin for 10 hours para maging makunat ang ating suman. Alright, so I'll be back po pag naayos na namin lahat ito at natali na. Ayan. Kung makikita po ninyo, natapos na ang lahat ng suman natin, ano? Nabalot na at natali na. One tip lang, ano, kung makikita nyo, if you notice, yung suman, yung nung finold natin, huwag nyo pong iiklian. Kailangan it's overlapping, katulad ng pinakita ko kanina. Reason why, kasi pag tinali natin at kung maliit po yung pinagtupian nyo, may tendency bumuka at masira ang inyong suman, magtutubig. Okay, so eto po. Remember, I told you, yung pong mga pinagtabasan ninyo, wag nyong itatapon. Bakit? Kasi ilalagay natin ito ngayon sa ating lutuan na stock pot. Okay? So, ito pong mga pinagtabasan ay ilalagay ko dito. Not in order, ano lang, para lang matakpan natin yung ating stainless. Kasi kasi nga ho, iluluto ito ng 10 oras, pwedeng masunog ang dahon ng suman at masisira lang ang inyong suman. So, nilalagyan ko po ito ng sapin na dahon ng saging bago ko ilagay ang mga suman. Ayan. So, ang suman ko, kailangan yung magkakatabi silang lahat na hindi uuga. So, ilagay natin ngayon ang ating suman. Kaya pag gumagawa kayo ng suman, walang nasasayang kasi lahat ng dahon magagamit kahit na yung mga pinagtabasan nyo.
Ayan, kung makikita nyo, dikit na dikit lahat ang ating suman. Reason being, dahil pag pinagyan nyo ng tubig at hindi sila siksik, aalsa lahat ang mga suman ninyo. Yun ang ating iniiwasan. Okay, so yan, siksik na yan, na kahit lagyan mo ng tubig, hindi aalsa. So, gagawin natin ngayon yung ating next layer. Ilalagyan din uli natin ng dahon ng saging. Okay? So, tapusin ko lang paglagay nito. At pagkatapos, iluluto na po natin ang ating suman sa liina. So, ayan, makikita po ninyo, tapos na ang ating mga suman. Siksik siya. Para sa ganon, pagka, tulad ng sabi ko, pag nilagyan natin ng tubig, ay hindi siya aangat. Kaya kailangan siksik po ang ating mga suman sa pagkalagay. At kung makikita nyo, nilalagyan ko pa ng mga dahon na ritaso na natira ko para sa ganun hindi masunog ang inyong suman dahil 10 oras nga natin itong lulutuin. Okay? And then the rest of the dahon, we put it on top. Ganyan po ang pagluto ng suman. Yung mga iba nga nilalagyan pa ito ng malalaking bato. Pero this one, we don't need to. Yun lang takip para hindi siya ano. So, lalagyan natin ito ng tubig at iluluto na po natin. Pakukuluan muna to. Kailangan ang tubig ay nasa lampas sa suman. So, pakukuluin natin ito. Pag kumulo na to, doon mag-uumpisa ang 10 oras ng pagluto po ng ating suman sa liina. Balikan ko kayo. Alright, so natapos na nating ilagay lahat ito sa ating stock pot na ginamit ko. Kung makikita ninyo, nandito lahat ang dahon. At ang tubig ay dapat lampas po sa suman, which is okay lang. So, pakukuluin natin to. Once kumulo ito, doon mag-uumpisa ang 10 hours natin. However, check nyo every 2 hours or so, or less. Depende, no? Ang aking apoy ay nasa high all throughout for 10 hours. And anyhow, every 2 hours after boiling, i-check ninyo. Pag ang tubig ay bumaba, kailangan lagi ninyong i-refill po ito ng tubig to the, hanggang sa top. Okay? That is continuously cooking for 10 hours. Huwag nyo papatayin. So, dagdagan nyo lang ng tubig and check nyo kung bumababa na ang tubig. Kung nagbo-boil at nag-splash ng tubig, okay lang. Kaya nga dito, maganda magluto dito sa Pilipinas kasi nasa labas lang ako nagluluto with the portable stove. So, balikan ko kayo. Alright. Kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng halo. Parang pabigat ang takip. Kasi, pag kumukulo na siya, ang tendency umaangat yung takip. We want it really, really sealed. So, yung mga taga-Amerika po, pag nagluto rin kayo, kung meron kayong mga portable na stove, sa labas mas magandang iluto. Ilalagay nyo po itong, lalagyan nyo rin siya ng pabigat. Okay? So, tanggalin natin ngayon ito. It started boiling at 9:15. So, matatapos to about 7:15. Okay? So, makikita nyo, it's boiling. Punong-puno pa siya ng tubig. So, we'll wait for hours. Tapos, i-refill natin, i-replenish natin ng tubig ulit. Go. It has, alright, it's been after 2.5 hours na ano po. So, check natin kung kailangan natin i-replenish kung kailangan natin dagdagan ang ating tubig. Kung nandito lang kayo at naaamoy nyo, naku, parang amoy Pasko na talaga. So, now, nakikita po nyo, nag-aano yung tubig, ano? Be careful lang. Ngayon, lalagyan natin siya ng additional water. Don't worry, malinis po ang tubig na ito. Uhaw na uhaw ang ating suman. Ang daming tubig na kailangan natin ilagay. So, ganyan po dapat ang ating tubig na totally covered ang ating suman para maluto na maayos. Kaya, I really advise
kung nasa Amerika man kayo at gusto nyo lutuin, magandang lutuin ito kung meron kayong portable na stovetop. Yung mga pang-camping, those are good ones. Yung heavy-duty na iron steel. Kasi po yung tubig, lumalabas po talaga pag kumukulo na siya at magkakalat talaga ng tubig. It's not advisable na lutuin to sa loob ng bahay kasi magkakalat po talaga ng tubig. So, hintayin lang natin. After 10 hours, ganun lang ang gawin nyo. Every 2 hours, check it. Pag kailangan ng tubig, dagdagan nyo lang ng dagdagan hanggang sa to the rim ng ating stock pot. So, balikan ko kayo pag ito'y luto na. Ayan, so wakas, 10 oras natin pong niluto ang ating suman. So, tingnan na natin ngayon. Medyo kumukulo pa, pero patay na ang aking apoy. Makikita ninyo, hindi umangat ang ating mga suman dahil maayos ang pagkalagay natin. Makikita na natin ang resulta ng ating nilutong suman sa loob ng 10 oras. Makita ninyo, lumaki, umalsa ang ating suman at ito ang ating suman sa lihiya. Mag-iingat lang pag tinatanggal nyo dahil napakainit po nito. Ayan po ang ating suman na ginawa. Ngayon, para mas mapatunayan natin suman sa lihiya ito, ating buksan. So, tara sa loob at ayusin ko ang ating suman sa lihiya. Cut. Ayan. So, eto na po ang kinalabasan ng ating suman. Gumawa rin ako ng tsokolate na binatirol, which is a perfect terno ng ating suman. Ito po ang ating finished product, ang ating suman sa lihiya. I have 2 toppings, ano? Yung isa, yung para siyang jam, na coconut jam na nilatik, ano? Kung napanood nyo ang mga previous episodes ko, gumawa po ako ng latik na to para sa biko. So, it's the same latik na I'm using for my suman sa lihiya. Ang isa naman yung traditional na may nyog, which is nilagyan ko siya ng muscovado sugar ang ginamit ko. So, yan po. Napaka-kunat po ng ating suman sa lihiya. So, this is the end of my show. Ang suman sa lihiya. Ito po si Aching Vivian at ito ang aking pamaskong tradisyon na niluluto. Dito po sa Pilipinas, lalo na ay napakasarap magluto ng mga ganitong kakanin. So, meron pa akong pangalawang handog sa inyo, which is the bibingka, the traditional way ng pagluto po ng bibingka. At yun ay pakikita ko sa aking susunod na episode. Maraming salamat po sa inyo at patuloy niyong tinatangkilik ang aking mga vlog. To God be the glory. Maraming salamat po.